Hello guys, pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapag-upload ng video ulit kasi lagi tayong busy. Lagi tayong nasa labas. Daming gawa. Ngayon, papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano mag-repair ng freezer kasi malaking freezer, so butas yung evaporator. Sabi nung may-ari, 2 beses na rin pinagawa, laging nawawala ng preyon. Ibig sabihin kasi may leak yun. Kaya ngayon nung nag-leak test ako, okay naman yung high side, yung condenser walang leak. Ang meron talagang leak sa low side, yung sa evaporator, kaya i-recoil ko ito. Okay guys, papakita ko sa inyo kung paano gagawin natin. Okay, thank you. Ito po yan yung mga ginamit kong materyales. Yan. Ito po yung stoko. Nabibili po to sa mga aluminum supply, mga aluminum glass. Yan, stoko. Tapos ang rivet natin is 1/2 by 1/8. Yan, saan ba yung size nito? Yan, line rivet. Yan, nakita nyo yung size. Yan, 1/8 by 1/2 inch. Tapos kailangan nyo electric drill. Ang size ng talim nya is 1/8. Yan, kailangan po yung barina, yung drill bit, nakausli lang po siya ng maiksi para hindi tumagos. Halos 1 inch lang po para hindi tumagos po dun sa likod at hindi tamaan yung condenser, hindi mabutas. Yan, yung blind rivet, blind riveter, tingero. Yan, mga pangkaraniwang ginagamit natin. Yan yung stoko plate na ginagamit ko. Ito, yan, tinatabas-tabas ko na lang po yan gamit ang may hulmaan po ko nyan. Yan, ito po yung ginamit kong hulmahan. Yan, kahoy, bali megit 1 foot. Ito bakal, di ko alam po ilang mm ito, siguro mga 10 mm ito. Parang malaki lang ng konti sa copper tube. Yan, kung paano ko po ginagawa dito, sinasalang ko yung stoko plate, saka pinipit-pit ko yan dito po, tulad nyan. Yan, para mahulma gamit ang martilyo. Yan, yan, kung nakikita nyo po yan, ito po yung finished product nya. Yan, yan, ito po yung hulmahan. Yan, yan. Okay, okay, balik tayo sa ginagawa kong freezer. Yan, yan po, 1/4 po yung tubo na yan. Ayan, copper tube. Ito, dito po tayo nag-umpisa sa ilalim. Yan, paikot yan, binutasan ko yan doon, diretso yan sa compressor, yung pinakadulo nyan. Yan, paikot yan, pataas ng pataas. Tapos ang pinakadulo nyan dito. Ayan, kung nakikita nyo, dyan nakakabit yung capillary tube. Yan, kasi nag-uumbisan lamig dito sa taas, pababa ng pababa. Yan, yan, papunta doon. Yan, pababa ng pababa yan. Ayan, yan po kung gaano kalaki po yung nire-record natin, gaano malaki yung pressure po yan. Bali, pitong ano po yan, pitong ikot. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, kung napapansin nyo po, masinsin po yung pagitan ng tubo para malamig na malamig. Kasi ang ibang gumagawa po,
madalang yan. Minsan limang ikot lang, mahirapan pong palambigin yung mga ilalagay po dyan, mahirapan. Yan, tulad nyan, ang pagitan po nyan 8.5 cm. Kaya kung napapansin nyo po, masinsin yan. 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 Dito po yan tumagos sa ilalim. Kaya kung napapansin nyo po yan, yung galing po sa loob, ito naman po yung capillary. Ayan, malapit lang po sa motor, sa compressor. Ayan. Okay, ayan, nagpa-vacuum na po ako. Ayan po yung vacuum natin. Ayan. Ayan. Kaya kung napapansin nyo, nag-ulap-ulap na siya. Ayan yung pins para natin. Okay. Okay mga katek. Thank you. Ayan.